Like 2, 4, 6, 8, 7. Ano yan? Module 5. 2, 4, 6, 8, 11. Sinong hindi pa nakaka-attendance? Yan ang wala. Pangalan yun. Gerson, naka-attendance ka na. Kala ko na sinasabi mo, anong oras ka na tumakas. Ito na tayo, last 2 module na tayo sa ating training. Workplace emergency preparedness. So medyo mas ano rin ito para kahit pa paano yung mga tao natin in case of emergency, alam nila yung procedure na gagawin. So kailangan din i-ano nyo rin sa mga tao ito, no? Mga tao nyo. Objective, participants will be able to know how to respond in workplace emergencies and participate during conduct of emergency drills. Nung nakaraan, nagkaroon naman tayo ng ano, pero although parang kulang kasi ang walang pagka-amutan kasi po tayo dyan last November 14 ba? Hindi ako nagkakamali. Pero kulang. Susunod siguro pagka makipag-participate tayo sa mga ganun. Kailangan ng konti paliwanag sa mga tao para hindi ito sa actual na emergency na sana yung mangyari. Alam nila lang nila. Pero ito. Intro mo na. Hindi. Definition of terms. Ito ng mga important. So emergency is a situation occurrence that demands immediate action. But disaster, ito yung mga alam naman natin, mga lindol, na talagang pwedeng magdulot ng pagkasawi o pagkawala ng buhay. Next. 2 types of emergency. Ano nakikita nyo dyan? May vulkan, lindol, baha. Ano yung tawag natin dyan? Force manual. 2 types of emergency. Unang-una, yung tinatawag natin natural emergencies. Ito. Aba. Sige. Tutulog sa pansitan eh. Sige. Yan, yung mga sample natin. Baha. Volcanic eruption, lindol, typhoon, drought, tsunami. Ito yung emergency na hindi natin kayang pigilan. Gawa ng ito kalikasan. So, isa yan sa type ng emergency. Yung pangalawang emergency natin, man-made emergency. Ito yung gawa ng tao. Yan, tulad yan, sunog. Chemical spill, yan, mga ito, pamphlet, construction incident. Ito yung mga tinatawag natin man-made. Kumbaga, tao ang nagkakamali dyan, kaya nagkakaroon ng ganyang sakuna. So, yan nyo lang. Sige. Ito yung agencies involved in responding during emergency situation. Unang-una, ating mga kapulisan, pagdating sa sunog, mga fire department, mga bumbero, emergency sa mga kung may mga mga casualties o mga kailangan ng mga medical treatment. Kasi kung sa site lang, pwede nating lapatan ng first aid. Pero kung kailangan dalhin sa hospital, yan, may mga natin. So, develop an emergency plan, prepare a consolidated document of emergency procedures for every type possible emergency in the workplace. Emergency procedures, go on, monitor. Identify potential emergencies o ERT. Bukod sa ERT, emergency response team, ito rin yung kailangan may mga rin tayo, number tayo na itong dito sa Pampanga, nearest police station, para fire stations, hospital, sa pinakamalapit na hospital. Okay. Ito yung mga sa ERT. Ang ERT kasi, emergency response team, na-distribute sa mga ito. First aider, commander, fire brigade, salvation leader, so on. So maraming bilang porket ERT ka, sakop mo lahat yan. So dapat, halimbawa, naging member ka lang ng ERT, kung first aider kayo, hanggang dyan ka lang. Iba naman nakakasakop ng sa
commander, sa fire brigade, saka sa ibang departamento ng emergency response team. Ito yung mga ginagamit o kailangan natin in case of emergency, no? Ito, first aid kit, yung mga ng first aid training, AED, automated external, hirap, bigkasin yung ano na yan. Tapos flashlight, siyempre kailangan natin yan, sa pagkabatilim, mga, ayan, mga PPE natin. Ito yung mga kailangan natin, kasi emergency dapat, kung sa mga gen ko, nire-report ko mga ito. Pero maliban dito sa ito mga first aid, kit, flashlight, yung pang emergency, ito kailangan mayroon yan. Since wala tayong GenCon, so at least mayroon tayong flashlight, mayroon tayong first aid kit, kailangan nating mayroon tayong dyan. Ilang naman ata. So ito yung mga gamit na kailangan nating kailangan makaprovide ng mga ERT pagka sa malaking project, since wala tayong GenCon. So alam ko mayroon lang tayo dito first aid kit na siguro sa mga flashlight. Sige. Ito, mga dumaan ng first aid training, Red Cross. Motor station, may mga yan, bilang yan, di ba? Binawal na yung motor siya. Wala na yan. Yung pump. So, at saka may hindi na rin tayong ginagamit. Sige, isyung lang. Oops, balik mo. Nako, yun yung sinasabi ko. Sa iba kasi madali. Sir, dito kasi nakatingin niya eh. Kritik na mura. Provide training to all workers with the following topics: different types of emergencies, tulad na nabanggit natin kanina, isang natural emergencies, saka isang man-made. Emergency preparedness, good housekeeping, 5S, 7S, ito yung nabanggit ko naman. Ano yung 7S na yan? Diba 5S, kabisado natin yun. Or, standardize, shine, certain order, systematize, self-discipline, ano yung 2S na yan? Sinong nakapag-research? Ayan, sinasabi ko na kasi sa Japan ngayon, ginagamit na nila yung 7S na yan. 7S. Lugar. Kasama yung, isang panghuli dyan, kasama tayo dyan. Safety. Yung isa. Sige, search nyo. May na. Sir, may preview ba? Hindi ko sino makaka-search yan, siya mag-sponsor ng papel para Bakit? Wala, sir. Mag-sponsor ng papel, search mo. Mag-sponsor na sana, Spirit yung isa. Spirit sa safety. Basic concept of fire, prevention and control measures. Ito yung classes of fire. O siyempre, kailangan natin, yung topic na rin ng karaan, kailangan natin ma-identify yung klase ng sunog, saka dapat yung fire extinguisher na angkop dun sa sunog, and then how to use. Ano yung proper use of fire extinguisher? Ano yun? Malimag tayo na. How to use? How to use? May preview ba, sir? Yung mag-sponsor nga ng papel. Huwag nyo kalimutan, sinabi ko na kalimutan yun Dati, pasyon, ngayon ginawang di-pass na. Ayan, hazard identification or risk assessment. Hierarch. Sige. Sige, ano ba? Ayan, katulad ng kanina, ano na ito, yung earthquake, fire, chemical, bomb threat, security intrusion, medical emergency. Ito yung kailangan natin pero ang kalimitan na natin dito, ito lang, malimit. Kasi sa pag-bomb threat kasi, wala namang gano'ng maliban dito sa mga malalaking mall.
Kaya ang nakakanta ko natin mostly dito sa construction site, earthquake drill or pwede rin itong fire drill. Ito yung fire drill kasi pagka nag-drill tayo ng mga ganito, kailangan natin ng mga fire extinguisher. At the same time, pagkatapos ng drill, nag-demonstrate tayo how to use fire extinguisher ng mga tao. Oo. So halos itong apat na ito, hindi na natin na mostly construction dito lang talaga. No, pero ang mga standard talaga na at least dati nung ako, at least once twice a year kailangan may drill para na-re-record ng mga tao yung proper procedure. Sige, gano'n. Mas Jow, pa-picture na kami. Sige. Sige, gano'n lang. Picture mo lang dito, tapos yung isa. Sige, dito mo. Picture mo muna lang mga Gusto ko ilaw. Hindi na, ano yan. Yan na, Flash. okay na yan. Topic to be discussed, fire fighting methods. Yun nga, using fire extinguisher or fire hose. Pero kasi pag fire hose na yan, hindi na ganong sa atin yan. Kalimitang gumagamit yan, talagang mga bumbero. Yan, emergency reporting. So may tamang reporting din tayo dyan pagdating sa mga emergency, do's and don'ts, and then what to do when there's an injured personnel. Yun nga, yung topic kanina, na kailangan iba't ibang departamento yung ERC. So kasama na dyan, may mga partner tayo, may mga first aider, so on so forth. Paano? Sige. Sige, iba. Ayan, sige siya. Ayan. So, public awareness. Ang goal natin, to educate surrounding business and communities, to provide protection to the public in case of emergency. What to do? Prepare, information, education, and communication materials and make them available to the public. Can be poster, brochures, videos, or etc. Ito, kasama ito yung mga natin training para maging yung mga tao natin. Okay. Wala nang dumagdag sa tayo lang Okay. Sige lang. Okay, dapat. Yan. So ito yung mga sa ngayon ng gobyerno na kung saan pwede tayo makipag-coordinate para magkaroon tayo sa na-involve tayo sa mga exercise in case of emergency. Kaya katulad sa barangay, sa dole, ito yung laging sa akin, nagtetext na pagka may mga national disaster, Hindi ko nga alam kung paano nakuha yung number ko na ito May nagtetext sa akin ito Hindi ko nga nire-reply. May mga linggo, laging nagtetext. Pwede nga. Ako ko ba? So ito, pasok. Ito yung mga natin. Jow! Paano nga? Wala siya nagparang siya. Pakuhan natin ang sampuan. Jow! Ito yung mga tangay ng gobyerno na pwede natin hingyan ng coordination para magkanta tayo ng mga emergency drill. Sige. Preparation for common emergency. So, isa pang upuan. Yes, sir. Isa pang upuan. Sige mo siya, Determine the location of all exits, stairwells, floor plans, lower area, dictionary locate, fire extinguisher. Ito, mga fire exit tayo natin. Break the glass in case of emergency, di ba? Mga ganyan, mga fire extinguisher. So ito yung kailangan natin, halimbawa sa pinala tayo sa condo, ito yung dapat natin na in case of emergency, may locate natin ito. Lalong-lalo na yung escape plan or quick route para alam natin yung kung saan tayo dadaan. Pa-attend natin dito, Paano nga diyan, sa menu. So, sige. Ascertain that
All emergency phone number. Yan. So sa ngayon, may kulang tayo dito sa ano na yung mga phone number ng ngayon, yung mga police station, hindi pa natin na ano yan. So lastly, nung sa Batangas, kabitado ko kasi ano taon ako doon, may ano ako doon. Later, hindi ko pa na lahat. Kasi yun nga, pagka kailangan natin ng mga ano nila, tulad police station, fire brigade, sa pinakamalapit na hospital, kung yung hospital na pilisin ng kumpanya nyo, kailangan natin may post yan. Para in case ng either kayo mismo, halimbawa may nangyaring insidente dyan na hindi naman dapat, pwede natin i-direct na kontakin sila. O kailangan natin mag-post yun yan, no? What should be prepared? Notify your supervisors immediately of any potential hazardous condition to concentrate particularly on circumstances or materials that in case of an emergency could obstruct the evacuation route or otherwise contribute to the emergency. Ito yung lagi natin sinasabi na yung pwedeng maging sanhin ng kapahamakan before we proceed, kailangan ayusin na natin. Kung ma-identify naman natin yan, gawin na natin ang control para hindi siya maging yun. Ito pa yung isa, lahat ng mga access natin, mga para wala dapat obstruction. Yan, sa mga pinto, pwedeng, kasi kung minsan yung mga pintuan na yan, pagka naglalak yan, di ba? In case of emergency, kailangan kahit pa paano, may nakaano dyan para yung iba kasi may pinipindot pa. So, kung di naman sa gabal na maging ganyan ng kaya mas okay naman sa may-ari na nakabukas ng ganyan para in case of emergency, pwede gamitin yung ayan. Kasi, ang alam ko dyan, pagka mga matataas na hindi tayo pwedeng gumamit ng elevator. Lalo pag emergency, fire exit talaga. Nakikita si mga emergency. Yes, pero no. Assembly point, siyempre, importante yan. Saan mag-assemble lahat ng mga tao. Ito yung mga procedure na dapat natin in case of emergency. So, hindi natin kung halimbawa itong isang project na ito, itong sa round zero magkakasama-sama pa tayo, baka magkaroon tayo ng drill, emergency drill. Sige? Yan. So ito, pagka halimbawa, naka-exit na lahat ng mga tao, then may assembly point kaya tayo, o tinatawag natin master point, doon lahat magkakaroon ng mga tao, and then, roll call yan. Kaya naging ganyan yung yung attendance, sinicheck nila para ma-identify kung halimbawa may nawawala. Kaya nga, para sa susunod siguro na kailangan may konting explanation sa mga tao para magkaroon sila ng idea na hindi lang basta-basta. Sige. Yan, halimbawa, ayan, katulad ng isang yan. Identify attendant, first aider. Halimbawa, may isang tao kayo nawawala. Yung isang grupo ng ERP, kung sino maghahanap ng sila yung maghahanap doon sa area na kung pwede pang pasukin. Halimbawa, sunog na hindi naman yun, mga ERP ang maghahanap yan. Hindi yung mga ordinary lang na hindi nila alam ang procedure o wala silang proper training. Confirm that the plan works by conducting a test. Yan. Kaya nagkakandak tayo ng mga emergency drill. Para in case mangyari man yung mga sakuna na yan, o saan na mangyari, at least alam ng tao kung paano gagawin. From terror activity, syempre, lahat ng shut off, lahat ng mga power tools, tanggal muna. Then, yun. Na yung route na dadaanan nila, then yung proper steps, yung drop, okay, diretso. Ipa. Okay, ilang, diretso. Okay. Okay, ilang. Ipa. Iba. 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 Okay. Yan. In case of fire, ito yung mga dapat natin gawin. Pero, pagkakaano, maraming yung
magpapanik ba? In case of fire, stay calm and evacuate immediately. Ito, yung ano natin, bago natin, pakiramdaman muna natin yung doorknob niyan. Di ba mamaya, hindi mo alam, pagbukas mo, dito pala yung sunog, papasok ka pa, magkakaroon pa natin. Use the stairs and do not use elevator in case of in case you are in the building. Yung sinasabi ko na hindi tayo pwedeng gumamit ng elevator. Kailangan fire exit. Ito, if there is smoke, get down low over your nose and mouth with a damp cloth. Bakit, mas, tayo na nakagumagapang kaysa yung nakatayo? Nasa taas ang Oo, kasi nasa taas ang usok. At least kung gumagapang ka, kahit pa paano, mas ligtas ka maka-escape ng, sa fire. If your clothes catch fire, yun, mag-roll down daw para matanggal yung apoy. Sound the alarm, pag alam natin yung location ng alarm, then yun, isa-sound natin para ma-alert natin ng lahat ng mga kasama natin na dyan. Have yourself check for injuries. Kung may injury ka na, then do not return inside your house or building unless authorized. Then, it's safe. Yun nga, pag magrurunong ko muna, then pagkahalimbawa na naagapan na yung kung ano mga emergency saka tayo pwedeng bumalik. Hindi tayo basta-basta. Although na kumpleto na yung natin, magantay pa tayo ng instruction o pwede na tayong bumalik. Hanggat walang instruction na safe magtrabaho, doon muna tayo sa assembly point or master point. O kaya kung pwedeng sabihin instruction ng mga management pahinga muna, punta muna kayo sa mga pahingaan nyo, wala muna babalik. Sunod lang tayo. Then call the fire department or 911. 911 pa ba ang dyan? Nakakita ko. Hindi ko Pero kailangan talaga natin yung mga phone number ng mga natin. Sige. Ito yung mga natural disaster o emergency na tinatawag natin. Yung doon. Diba? Before earthquake, yes, so, okay. Diba? Ayan. Know the hazard, familiarize yourself with the earthquake hazard in your area. Know the evacuation area, muster point, prepare your house or workplace, prepare an emergency supply kit or first aid kit. Learn to use the first aid kit, fire extinguisher, alarm, switching of water line, gas tank, and circuit breaker. Participate during drills. Regularly practice the evacuation procedure. Yun ang pinaka point ng nagkakandak tayo ng drill para kahit pa paano. Once a week, once a year, twice a year, yung mga tao natin nagkakaroon ng idea kung paano gagawin yung tamang procedure. In case of emergency, in case procedure. Okay? Diba? Okay. Wala na. Ulit mo. Sige. Pares lang naman yun. During earthquake, ito tinatawag natin, drop, cover, and hold. Pero yung itong drop kasi, ito yung nasa loob ka ng building mismo na kailangan mong cover. Kung pwede ka pumunta sa ilalim ng lamesa, isa yan, then hold on, hawak. Yung ductwork naman kasi, habang nag-i-escape ka nun. Halimbawa di ba, nakadakot tayo. Habang umaalis ka o papunta ka doon sa safe area. Halimbawa dyan during ng earthquake. Sige. Ito yung mga tamang procedure natin, drop, cover and hold, or ductwork, cover and hold. Sige. So, if outside, move on an open area, near shore, so wala naman tayong dito, move quickly to higher ground. Ito yung mga slide. Then, stop inside a moving vehicle. Do not cross bridge, overpass, or fly over. Mga sasakyan. Sige. Muna pipicturean niya, bibigyan naman kita ng Okay, passive distance from windows and items that may fall on you. Yun.
Kaya nga, kailangan natin tago. Do not dash or for steering seat, do not use elevators, yun. Workers shall remain in safe refuge area until told to leave or return their workplace by the competent authority. Sige, nabanggit na natin yan. After earthquake, don't panic, stay calm. Initiate evacuation if necessary, check for injured individuals, and use telephone for emergency call. Ano natin yan. What to do in case of chemical spill? So, hindi naman tayo dito sa mga sa mga planta to eh. So, halos naman. Basta-basahin nyo na lang yan kung naibigay ko na yung para hindi nadagdag sa oras natin yan. Okay. May mga expertise talaga na yan. Yan. Ito yung sinasabi natin secret data sheet. Kaya kailangan na-explain din natin sa mga tao natin yung mga ginagamit natin pintura, yung mga gamit nila may mga mechanical, ay may mga chemical. Sige. Ito, ginagamit namin yan sa mga planta. Mga S2S, flooding. So, sino ba nakaano sa atin sa pagdating sa baha? Keep an eye on your local government weather service announcement, including warnings and any other information provided by officials such as proper response in the event of emergency. Pag-asa. So, ano naman tayo dyan? Hindi ko alam pero kumisan kasi pumapalya itong balik-balita na signal number 3 na sa ganyan. May pagdating dito, signal number 3 ambul lang pala. So, what to do in case of flooding? Discover the history of flooding in your neighborhood. Certain innovation of your facilities and restrain rivers and dams if possible. Dito ba, may malapit ba tayo rito? Kung pagkaano kami sa dito, mas wala. Iba ba ang panan? Sino bang mga taga rito? Hindi ko abisado itong Sige. Hindi na magkano yan. Pagka-aralan nyo na lang. Sige, isulong mo na. Kasi pagdating sa mga flooding, may mga nanggagaling naman sa Ayan, yung mga natin. Emergency kit. Bottled water, kasama, pagkain. Pambukas. Pero sa mga lalaki, kutsara, pwede na yan. Bottle opener, ganun din. First aid kit. Yan, ito yung mga kailangan natin in case of mga disaster, Ha? Walang gina. Hindi na naka-specify dyan, bahala na kayo anong brand nyo. Yung brand nyo yung gin bulag. Ayan, mga kailangan natin gas mask. Kahit katalawa pala. So, ayan. Mapa, baka parang tayo, hindi tayo taga rito, baka maligaw tayo, miss na papunta tayo sa bago yung maano natin. Kailangan ng bagay, hindi na kailangan ng mapa ngayon, may basta may data ka, yung Google Map. Sige. Basahin nyo na lang yan. Bureau of Fire Prevention. Fire Brigade. Ito yung mga code nila. As of Philippine 200. Ayan na. Yan, mga organizational start. Hindi na, okay na yan. Hindi na tayo dyan. Sino baka gusto yung model ng bumpero, yan. May mga idea kayo kung paano Nung nag-training kami ng SOLAS, yun, na pagdaanan ko yung pumatay ng malaking apoy sa malaking building. Kasama sa SOLAS yun, Survival of Life Assist. Evacuation drill. Purpose, to train and practice evacuation protocol
with the residents in order to maintain order and control during the actual emergency. The sufficient emergency escape facilities for the orderly evacuation of all residents. Oh! Nahuli yung mga nagbibigay sir. Oo, Ano yan? ano yan, yung mga Nahuli. yung nahuli, yung daw maging sponsor ng papel sa certification. Tapos nag-birthday pa yan. April sir? Oo. April daw? A4. Kaya naman sa A4 ibibigay ko certification mo, bond paper, patay tayo dyan. Almost no paper. Hindi yung gusto yun eh. Okay. Ito na tayo ha? So, general evacuation procedures. When alert sound immediately, when alarm, pagka nag-alarm na, so kailangan din natin ma-specific, ma-educate yung mga tao natin na pag may mga ganong alarm, alam na nila yung gagawin nila. Immediately proceed to the nearest emergency exit, or master point, or assembly point. Never use elevator. So, ulit-ulit natin ganun ito ha. Huwag gumamit ng elevator, fire exit, or hagdan. Stairs ang proper route natin. Immediately exit to the building. Ito, immediately kasi ang karamihan, pagka talagang nagpapanik na. So, huwag ganon. Kasi pag nagpanik, baka magkaroon pa ng disgrasya. Hindi pa maapakan, matutulak, may mahuhulog pa. Baka calm lang. Hindi naman nakarelax ka na. Pagkarunggaan ka. Stay calm lang. Yung normal lang na. Kasi karamihan, pagka wala kasing kaalaman saan, talagang makuunahan sa pagbabayan. Ilang yan. Yung mga, siyempre, may magkamali, magkatulakan, magkakaproblema pa, magkakadisgrasya pa. In general, safe assembly locations should be located from the building, up with and out of the way of approaching emergency personnel. Remain within the structure until advised otherwise during an earthquake. Okay? Remain in the emergency assembly area to allow evacuation leaders. Natapin na natin. Ulit-ulit na natin. Ito yung natin, pinaka-route natin, yung emergency evacuation plan. Ha? May example lang yan. Hindi naman naka-specify na may nakalagay niya project, Brian, wala naman. Example lang yan. So para magkaroon tayo ng idea kung paano tayo gumawa ng emergency evacuation plan. So ito yung mga legend na yan. So yan, fire extinguisher, tapos yung mga first aid, kailangan din yung route niyan. So halimbawa, ito ang building, halimbawa, nandito tayo sa area na ito, nandito tayo, you are here. Then yung dadaanan mo para maka-escape sa case of emergency, dito ka. Makikita mo yung pwede ka rin dumaan dito, alternate. Kasi kung lahat tayo dadaan dyan, kung maraming tao, magkakaproblema. O yung iba, pwede naman may alternate route. So yan ang sample ng emergency evacuation pa natin. Okay? Kung the best, nope, last na yan. Diba? Yun! Nakatapos na Ay! So, O, sino ang palit naman?